guys, ako nga pala si Drazen, gumagawa ng mga video about sa buhay ko, sa araw-araw na ginagawa ko bilang isang may kapansanan sa buhay at makapagbigay na rin ng inspirasyon sa inyo at sa kapwa ko rin na may kapansanan. At kung na-appreciate nyo yung ginagawa ko sa video, don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga susunod na video. Thank you and God bless to all. Shout sa inyong lahat dyan mga kapatid, sa lahat na nandito sa aking premiere. Have a blessed Thursday sa ating lahat, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. At saan man kayo panig sa mundo, at yung ating mga OFW na sa ibang bansa, I hope na nasa mabuti kayong kalagayan dyan. At for today's video mga kapatid, at yung ating karugtong ng ating pag-aasikaso sa aming santo, ayan mga kapatid, at hinuhubaran siya or kinukuha yung kanyang tapis kasi palitan naman siya ng bagong ng kanyang damit mga kapatid. So welcome sa ating premiere promotion ng Team Kuroda, at maraming salamat for always love and support mga kapatid. At ayan mga kapatid, at ina-assist siya ng aking kapatid, yung aking kapatid at yung aking pinsan. Ayan, inaasikaso nila, at ako naman yung kumukuha ng video. So tapos yung paglilinis ko dyan, at yung mga kapatid, tinutulungan ko yung mama ng aking pinsan na magsuot ng kanyang tapis. Ina-assist ko siya ba, pero yun, tagahawak lang ako dyan kasi syempre hindi ko naman kaya niya na kumbaga pag-suutan siya ng mag-isa. So yun, tagahawak lang ako dyan mga kapatid. Tinutulungan ko lang siya mag-adjust, mag-tamtax, or magtawag doon, mag-arpiller, maglagay ng arpiller ba. At ayan, sa mga rin siya kapatid, at hinugasan na rin yung aming santo ng parang tubig ng niyog. Kasi sa kadalasan kapag meron kang santo mga kapatid, advisable talaga yung tubig ng niyog na kumbaga yun yung ipaligo mo sa kanya, or yung parang towel na iano mo sa tubig ng niyog, tapos ihaplas mo sa kanyang katawan. So ay mga kapatid, diba, kumikinang siya kasi kahoy nga, diba? So kumikinang siya kapatid kapag pinapaliguan siya ng tubig ng niyog, diba? At ganyan lagi yung aming ginagawa tuwing Semana Santa. So yung mga kapatid, at pinagbibihisan talaga siya namin. Kumaga every Semana Santa yung mga kapatid, iba't iba yung mga damit na pinasasuot sa kanya. Yung cabinet na yan kapatid, yung sa likuran niya, dyan nakalagay lahat ng kanyang mga damit, yung damit ng kanyang karo, damit ng kanyang tapis, at yung mga ginapos na ginagamit sa kanya, yung mga cord, at lahat ng mga gamit niya kapatid dyan nilalagay sa cabinet para sa oras na kailangan tuwing Semana Santa, hindi na kailangan pang hanapin, kundi nandiyan lang talaga sa loob ng cabinet yung kanyang mga gamit, diba? So ay mga kapatid, at inaayos namin yung kanyang tapis o kanyang sa kanya, diba, yung kanyang damit. Ayan mga kapatid, at first of all mga kapatid, gusto ko lang ulit magpasalamat sa walang sawang pagsasalamat, at hindi ako magsasawang ulit magpasalamat ng paulit-ulit sa inyong lahat, sa walang sawang pagsuporta ninyo lahat sa akin, especially yung ating team, yung ating pinakamahal na Team Kuroda. Ayan, team founder, Ate Ana Kuroda Mix Vlog, and Kuya Master Worm, at sa lahat ng team founder ng Team Kuroda, and to all members, maraming salamat talaga mga kapatid for always love and support. At sa pagtulong niyo sa akin, sa pag-share niyo ng blessings, sa kabaitan, kabutihan, sa binibigay niyo sa akin mga kapatid. Maraming salamat talaga mga kapatid.
And of course, yung ating very supportive na Team One Love na very magpatawa talaga. Sa lahat ng team founder ng Team One Love, Kuya Pabibo, kapatid Pabiboys, or Kuya na rin diba? At kapatid Kitchen Taste, and kapatid Linda, kapatid PT Mayang, kapatid RMG Bernard Vlogs, and kapatid Elkie Virtual, kapatid Anhombre, kapatid Sara, sa lahat ng team founder ng Team One Love, and of course sa lahat ng members ng Team One Love, maraming salamat for always love and support, sa pag-share nyo ng blessings, at sa pagtulong nyo sa akin, sa kabutihan at kabaitan ninyo lahat sa akin mga kapatid. Thank you so much. And of course sa ating mga kaibigan sa YT, katiman natin o hindi, maraming salamat for always and love and support. At thank you so much sa walang sawa na pagsuporta sa ating channel tuwing ako'y may live and premiere. At maraming salamat at nandyan talaga kayo sa aking bawat upload. At mag-ingat kayo dyan lagi mga kapatid, and God bless always sa inyong lahat dyan. At ayan mga kapatid, tuloy tayo sa bihis o pagpalit ng kanyang tapis sa aming santo mga kapatid, kasi kapag naayos na yan, bubuhati na yan siya kapatid palabas ng aming bahay. At syempre ilalagay na yan siya sa kanyang karo. So ayun mga kapatid, at tuloy lang tayo sa ating pag-assist ng kanyang tapis o pag-aayos. So marami pa tong episode mga kapatid. I hope na sana supportahan nyo yung bawat episode na i-upload ko dito. Maraming salamat, at thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. At yan nga kapatid, at syempre sa 2 days na pagpaparada niya o pag-process yun mga kapatid. So diba kailangan bigyan natin yan ng oras at asikasuhin natin sa kanyang kaarawan, diba? O sa kanyang araw ng Semana Santa, dahil once a year na naman yan mga kapatid, diba? At syempre kailangan natin bigyan ng pansin talaga yung kanyang pag-asikaso niya sa kanya, kasi pagkatapos niya mga kapatid, back to reality naman tayo mga kapatid, diba? Mabalik naman siya sa kanyang pwesto, at paminsan-minsan lilinisan naman natin siya para hindi talaga as in tumagal yung alikabok, diba? Almost ano na yan siya mga kapatid, almost 2008 yan siya pinagawa. So ngayon 2024 na, almost 16 years na yan siya mga kapatid na pinagawa namin. So nung buhay pa yung aking tita, nung nasa US pa yung aking tita at buhay pa, yan yung pinagawa niya. Kasi talagang yung lola ko talaga mga kapatid, kumbaga palagi nagno-novena o nagdadasal. So pinaggawa siya ng ganyan na ribulto or ng santo namin. At nung namatay na siya, namatay na yung aking tita nung na-aksidente sa US, so yan yung iniwan niya sa amin. So hindi naman pwede magkapatid na pabayaan na lang namin yung kanyang iniwan na alaala sa aming lahat, na di porket na nawala siya, hindi na kaya namin kumbaga asikasuhin yung kanyang inibilin sa amin, diba? So kahit paano, nairaos naman namin yung gastusin, na kahit mahirap man, syempre wala na siya, wala na kaming katuwang sa aming buhay. So talagang pinagsikapan na magtulungan, ayusin ang dapat ayusin, asikasuhin ang dapat asikasuhin, kasi hindi naman sa lahat ng oras o araw, kasi di ba nga sa isang taon 2 araw lang naman yung kanyang pinagdiriwang o ng Semana Santa, diba? So yun mga kapatid, at tuloy tayo sa aming kumbaga pag-aasikaso sa aming santo. So ayun mga kapatid, ina-adjust dyan namin yung kanyang tapis na kumbaga yung paglagay namin, hindi siya
katamtaman yung kanyang pag-ayos ba kapatid, yung kanyang mga yung pag-ayos ng tela, diba? So dapat syempre pagandahan naman natin yung pag-ayos, diba? At syempre sa pag-aasikaso kailangan mapulido at maayos yung ating paggagawa sa pag-aasikaso sa kanya, diba? At para maganda tignan talaga, diba? At ganyan talaga mga kapatid sa tuwing Semana Santa yung aming ginagawa sa kanya at pag-aasikaso sa kanya. So hanggang dito na lang pala mga kapatid ang aking pagkikwento, and I hope na abangan ninyo yung ibang episode ng ating pag-vlog. Ayan, at palagi ako nag-iiwan ng isang katagang kasabihan na hashtag go lang kahit may kapansanan, and hashtag give inspiration to others. Ayan, maraming salamat, at I hope na nagustuhan nyo ating for today's video, at thank you so much, and palagi kayo mag-iingat dyan mga kapatid, lalo na yung ating mga OFW ng bansa. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, bigyan kayo ng Panginoon ng mabuting pangatawan at ng kalooban at sa inyong buhay sa bawat kinakaharap niyo sa inyong trabaho. At mga kapatid, maraming salamat, and God bless always sa ating lahat, at palagi tayo mag-iingat sa bawat araw. Bye-bye everyone, and to God be the glory. Thank you so much mga kapatid. See you my next premiere. God bless always sa ating lahat. Bye-bye.